Sa isang maliit na bayan, may isang misteryosong gusali na matagal nang nakatago sa kagubatan. Ang mga kwento tungkol dito ay naglalaman ng mga lihim na tila hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Pero sa likod ng mga kwentong ito, may isang nakakatakot na karanasan na naghintay sa dalawang kaibigan na nagpasya ng tuklasin ang abandonadong lugar. Ano ang kanilang natuklasan sa madilim na tunnel na iyon? At ano ang nangyari kay Archie? Huwag palampasin ang kwentong ito na tiyak na magbibigay sa inyo ng kilabot. May alam kaming misteryo sa bayan namin. Isang malaking gusali na nakatago sa kagubatan sa gilid ng kabundukan. Ito raw ay may mga lihim na hindi pa natutuklasan ng kahit sino. Isa raw itong lumang laboratorio na pagmamay-ari ng isang kilalang kumpanya, pero hindi na matukoy kung ano ang eksaktong pangalan. Ang sabi ng iba, isang lumang ospital daw ito na hindi na natapos ang konstruksyon. Hindi rin alam kung sino ang nagpatayo. Marami pang ibang kwento tungkol sa gusaling ito. Pero ang totoo, wala talagang may alam kung ano ito, kung sino ang nagpatayo at kung bakit. Bago ko simulan ng kwento, magpakilala muna ako. Tawagin niyo na lang akong Owel. 30 years old na ako ngayon, may asawa at anak. Ang kwento ko ay nangyari noong 20 years old pa lang ako. Mayroon akong kaibigan na tawagin na lang nating si Archie. Pareho kaming nakatira sa bayan namin. Pareho rin kaming nakarinig ng kwento tungkol sa misteryosong gusali. Nung una, hindi naman namin pinapansin yung kwento. Pero nung namatay yung kapatid ni Archie, naisipan niya na baka raw nandoon yung kapatid niya. Baka raw buhay pa ito at nagtatago lang doon sa gusali. Hindi ko alam kung bakit naisipan ni Archie yun. Siguro dahil hindi nakita yung bangkay ng kapatid niya at dahil doon ay umaasa pa rin siya na buhay pa ito. Pero dahil doon naging obsessed si Archie sa gusali. Gusto niyang puntahan namin yon. Ako naman ay pumayag na lang dahil gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang nasa gusali na yon. Naghanda kami ng mga gamit, flashlight, pagkain, tubig at iba pa. Naglakad kami ng ilang oras papunta sa kabundukan. Nakakapagod, pero nung makita namin yung gusali ay nawala lahat ng pagod ko. Malaki nga yung gusali, pero mukha itong abandonado. Walang bakas ng kahit anong tao. Pumasok kami sa loob. Halos hindi na madaanan yung ground floor dahil sa mga sira at mga kalat. May nakita kaming hagdan na paakyat sa second floor at pababa sa basement. Napagkasunduan namin na sa basement kami pupunta. Pagbaba namin ay nakita namin na may tunnel. Kamukha ito ng subway, pero walang mga rails. Naglakad kami sa tunnel. Hindi ko alam kung gaano nakatagal kami naglalakad. Parang walang katapusan yung tunnel. Walang kahit anong pinto o daanan. Nung makarinig kami ng isang matinis na tunog, napahinto kami. Napakaingay ng tunog. Para akong mabibingi, hindi namin alam kung saan nanggagaling. Nung tumigil yung tunog ay nakarinig kami ng mga yabag na papalapit sa amin. Nung una, mabagal lang yung yabag, pero nung tumagal ay bumibilis ito. Tumakbo kami pabalik sa dinaanan namin. Pero nagulat kami dahil barado na ng mga guho yung dinaanan namin. Hindi namin alam kung saan galing yung mga guho na yon. Wala na kaming choice kundi hintayin kung ano man yung pumapalakpak sa amin. Nung makita namin yung figura sa dulo ng tunnel ay napahinto kami. Nung una, hindi ko maaninag yung figura. Pero nung makalapit ito ay halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Yung figura ay yung kapatid ni Archie na pinaniniwalaan naming patay na. Mukha itong bugbog at suot pa yung punit-punit na damit na suot niya nung huli siyang makita. Nung makita siya ni Archie, ay tumakbo ito palapit sa kapatid niya. Pero pinigilan ko siya dahil may mali sa itsura ng kapatid niya. Hindi ito normal na tao. Nung makalapit si Archie sa kapatid niya, ay biglang nagbago yung anyo ng kapatid niya. Para itong halimaw na may mahahabang kuko at pangil.
Sinugod niya si Archie at sinimulang kagatin at kalmutin. Tumakbo ako para tulungan si Archie pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Takot na takot ako sa itsura ng halimaw na yon. Nawalan ako ng malay sa gitna ng kaguluhan. Nung magising ako ay nasa entrada na ako ng gusali. Tumakbo ako paalis doon at hindi na lumingon. Ini-report ko na nawawala si Archie pero hindi ko sinabi ang mga naranasan namin dahil alam kong hindi sila maniniwala. Hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ako ng karanasang yon. Parang may kung anong humihila sa akin para bumalik sa gusaling yon. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako. Alam ko na delikado yon pero gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nasa loob ng gusaling yon. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na minsan ang ating mga pagnanais at pag-asa ay nagdadala sa atin sa panganib. Si Archie sa kanyang obsesyon ay nahulog sa isang masamang kapalaran. Salamat sa inyong pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at tandaan, huwag basta-basta maghanap ng mga lihim sa dilim. Baka may mga bagay na hindi mo kayang harapin.